Ang daan papunta sa Baryo Malasugi ay makipot. Binabalot ng mga punong kahoy na tila ba nakayakap sa langit. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring sumisikip ang daan. At ang tanging ilaw na nagsisilbing gabay ay ang mahina at kumukurap-kurap na lampara na hawak ng binatang si Felix. Si Felix ay 22 taon lamang ang edad. Payat ngunit matangkad. May bitbit na maliit na bag na puno ng mga libro at kwaderno. Estudyante siya ng antropolohiya mula sa Maynila. At pinili niyang magpunta sa baryo upang magsaliksik tungkol sa mga alamat at kwentong bayan na halos nawawala na sa modernong panahon. Ngunit habang siya'y naglalakad, may kakaibang kaba siyang nadarama. Para bang may mga matang nakamasid mula sa dilim ng gubat. Nang tuluyan na siyang makarating sa baryo, sinalubong siya ng malamlam na ilaw mula sa ilang lamparang nakasabit sa mga poste. Payapa at tahimik ang paligid. Tahimik na nakakatakot. Ang mga aso, imbis na tahol ng tahol, ay nakahiga lang at nakayuko, parang takot na takot. Tinulungan siyang hanapin ang kanyang tutuluyan ng isang mangingisdang nakasalubong. "Doon ka na lang kay Aling Rosa, iho. Siya ang matanda roon sa may malaking puno ng mangga. Marunong siya sa mga halamang gamot. At kung may dayo, siya ang laging nag-aalaga." Nang marating ni Felix ang bahay, sinalubong siya ng isang matandang babae. Payat, nakabalot ng lumang saya, at may mga matang matalim at tila alam ang lahat ng sikreto ng baryo. "Ah, ikaw pala ang binata mula sa Maynila. Felix, hindi ba?" Opo, ako po. Maraming salamat po at pinatuloy ninyo ako." Pinapasok siya ni Aling Rosa sa kanyang bahay na yari sa kahoy at pawid. Sa loob, may mga nakasabit na bawang, tuyong halaman, at mga bote ng langis. May kakaibang amoy, magkahalong insenso at duyong dahon. Habang sila'y kumakain ng hapunan, napansin ni Felix ang pagiging alerto ng matanda. Laging napapalingon sa bintana, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. "Parang may iniiwasan po kayo, Aling Rosa." Huminto sa pagkain ng matanda at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Anak, tandaan mo ito. Huwag kang lalabas kapag hating gabi, lalo na kapag bilog ang buwan. Dito sa Malasugi, may mga matang nakatingin. Mga matang hindi sa tao." Natawa ng bahagya si Felix. Bagamat ramdam niya ang bigat ng tinig ng matanda. "Mga alamat lang po siguro yun." Ngunit tumitig lamang si Aling Rosa sa kanya, hindi ngumiti, at sinabing, "Hindi lahat ng alamat ay kathang isip lang, iho." At doon nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Felix. Kinabukasan, maagang gumising si Felix upang mag-ikot sa baryo. Sa unang tingin, normal lang lahat. Mga batang naglalaro sa kalsada, mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, at mga babaeng naguhugas ng labada sa poso. Ngunit kapansin-pansin ng mga matang mabilis umiwas kapag napapatingin sa kanya. Para bang may tinatago ang lahat. Habang naglalakad siya, may isang matandang lalaki ang biglang nagsalita. "Iho, huwag ka masyadong gagala pag gabi. Baka mapagkamalan ka pa." "Mapagkamalan pong ano?" Ngunit bago pa makasagot, tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Sa hapon, narinig niya ang usapan ng dalawang babae sa palengke. "Nakita mo naman ba kagabi? Nawalan si Aling Iking ng baboy. Wala na naman ang lamang loob." Diyos ko, hindi na natatapos tong lagim. Paano na tayo?" Nang makita siya, biglang natahimik ang dalawa at umiwas ng tingin. Kinagabihan, habang naglalakad si Felix pauwi sa bahay ni Aling Rosa, nadaanan niya ang isang malaking bahay na yari sa bato.
ang pinakamalaki sa baryo. Sa balkonahe, may isang matandang nakatayo, maputi at nakasuot ng marangyang damit, malalim ang mga mata, at ang kanyang titig ay tila tumatagos hanggang kaluluwa. Bagong salta ka, iho? Opo, kayo po ba si... Ako si Doña Felisa, may-ari ng mga lupain dito. Mag-ingat ka sa mga kinakausap mo. Hindi lahat ng ngiti nila ay totoo. At saka ito tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Iniwan siyang nakatayo sa daan. Hindi malaman kung bakit nanindig ang balahibo niya. Pagbalik niya kay Aling Rosa, nadatnan niyang nag-aayos ito ng mga bawang at langis. May kakaiba po talaga sa baryo ninyo. Yung mga tao parang laging takot. At nakilala ko po si Doña Felisa. Para siyang may alam na hindi niya sinasabi. Napahinto si Aling Rosa sa ginagawa at saka tumingin sa kanya. Felix, kung may isang tao kang dapat iwasan dito sa baryo, siya yun. At doon naramdaman ni Felix na nagsisimula ng mabuksan ng isang lihim na mas matindi pa sa kanyang inaakala. Makalipas ang ilang gabi, habang mahimbing na natutulog si Felix, may kakaibang tunog siyang narinig mula sa labas. Isang tunog ng pakpak na pumapalo sa hangin. Hindi yun parang pakpak ng ibon. Mabigat, malakas, parang isang dambuhalang paniki na nakalilipad sa hangin. Napabalikwas siya ng bangon at marahang sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang isang bulto ng anino na lumilipad. At nang lumapit ito, halos mamatay siya sa kaba. Isang babae. Maganda ngunit nakakatakot. Ang lumulutang sa ere. Hanggang baywang lang ang kanyang katawan. At mula sa kanyang tiyan ay nakalaylay ang mahahaba at kumikislap na lamang loob na parang buntot na gumagalaw sa hangin. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang mga kuko ay mahahaba at ang mga matay nagliliyab na kulay pula. Napaatras si Felix, napasubsob sa kama at halos mawalan ng boses sa takot. Narinig niya ang mahaba at nakakapangilabot na hunin nito, parang halong iyak at halakhak. Naaamoy ko ang dugo mo, ang iyong sariwang laman. Nanginginig ang kamay ni Felix. Napasigaw siya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Mabilis na pumasok si Aling Rosa. May hawak na bote ng langis at isang kumpol ng bawang. Inilagay niya ito sa may bintana at nagsalita ng orasyon. Agad na umatras ang nilalang. Sumigaw ng malakas at naglaho sa dilim ng gabi. Naiyak si Felix sa takot. Halos hindi makahinga. Aling Rosa, totoo pala. Nakita ko. Kitang-kita ko eh. Kalahating katawan tapos lumilipad. Hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang balikat. Iyon ang tinatawag nilang manananggal. Hindi siya nag-iisa. At tandaan mo ito, Felix. Kapag nagpakita na sila sa'yo, ibig sabihin, napansin ka na nila. At kapag napansin ka na nila, hinding-hindi ka na nila titigilan. Hindi nakatulog si Felix buong gabi. Ang kanyang mga matay nananatiling gising, nakikinig sa bawat kaluskos, sa bawat ihip ng hangin. Sa puso niya, nagsimula na ang pangamba. Baka hindi na siya makabalik ng buhay sa Maynila. Dumating ang araw ng pista sa baryo. Sa unang tingin, tila walang masamang nangyayari. May sayawan sa plaza, may kantahan, at may mga tindang kakanin sa gilid ng kalsada. Ang mga tao'y nagsasaya, nagbibidahan, at pansamantalang nalilimutan ng takot. Ngunit para kay Felix, ang lahat ng ngiti ay pilit lamang. Sa likod ng halakhakan ng mga tao, dama niya ang kaba ng mga ito. Parang naghihintay ng pagsabog ang katahimikan ng baryo. Habang kumakain siya ng bibingka, lumapit sa kanya si Kapitan Ernesto, ang pinuno ng baryo. Felix,
Iwasan mong lumayo ngayong gabi ha. Hindi mo pa alam ang panganib ng lugar na to. Ano po ba talaga ang tinatago ninyo? Nakita ko na sila. Kalahating katawan. Lumilipad. Hindi ba't dapat malaman yun ang lahat? Ngunit bago pa makasagot si Kapitan, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gitna ng kasayahan. Isang buntis na babae. Si Maria, ang biglang nawalan ng malay. Nagkagulo ang mga tao. Nang buhatin siya, nakita nilang parang may nagmarkang itim sa kanyang tiyan at isang maitim na bakas na parang paso. At ang kanyang hiningay mahina na. Tila may nilalang na sumisipsip ng lakas mula sa kanyang sinapupunan. Diyos ko, sinisimulan na nila. Dinala si Maria sa bahay upang gamutin. Ngunit ramdam ng lahat na ito'y isang babala. Nang gabing yun, nagpasya ang ilang kabataan na magbantay sa labas. May dala silang mga sibat at pang-ilaw. Isa sa kanila ang lumapit kay Felix. Kung gusto mong makita ang katotohanan, sumama ka sa amin mamaya. Nag-atubili man si Felix. Sumama pa rin siya. Habang nagroronda sila sa gilid ng kahuyan, narinig nila ang kakaibang kaluskos, malalakas na pakpak, mahabang ungol, at sa isang iglap, 2 binata ang biglang nawala sa kanilang hanay. Narinig na lang nila ang kanilang sigaw mula sa dilim. Nang puntahan nila, natagpuan ang 2 katawan, nakabitin sa puno ng balete, walang laman ang tiyan, at nakadilat ang mga mata na puno ng takot. Napatakbo ang iba, ngunit si Felix ay nanatiling nakatingin, naninigas sa kinatatayuan. Diyos ko, hindi to pa naginip eh. Totoo silang lahat. At mula sa dilim, may tinig na humalakhak, malalim, nakakasindak, at hindi makakalimutan ni Felix. Ngayon, nakita mo na ang simula. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Kinabukasan, dumalaw si Felix sa munting buluwagan ng baryo, kung saan nagtitipon ng ilang matatanda. Doon ay naroon si Kapitan Ernesto, payat na lalaki na may hawak na tungkod, kasama ang ilan pang matatandang babae at lalaki. Tahimik silang nag-uusap, at nang pumasok si Felix, lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Kapitan, mga ginoo at ginang, kailangan kong malaman ang totoo. Nawala ang 2 binata kagabi. Ang buntis na si Maria. Halos mamatay na. Hindi na pwedeng manahimik ang lahat eh. Nagkatinginan ng mga matatanda, wari nag-aalinlangan. Ngunit sa huli, nagsalita si Kapitan Ernesto. Felix, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na alamin. Ngunit dahil nakita mo na, wala nang saysay ang pagtatago. Makinig ka. Tumahimik si Aling Rosa at saka nagsimulang magsalaysay. Noong unang panahon, may isang pamilya sa baryong ito. Sila ang pinakamakapangyarihan sa buong lalawigan, sina Magno at Salvacion. Ngunit naging sakim sila sa kapangyarihan. Sinubukan nilang kontrolin ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno upang gawing bantay ng baryo. Ngunit nagkamali sila. Sa halip na maging tagapagtanggol, ang kanilang mga ninuno'y naging halimaw. Nilamon sila ng sarili nilang ritual. At mula noon, nagsimula ang sumpa ng mga aswang sa malasugi. Napasinghap si Felix. Ibig sabihin, ang mga aswang dito ay mga dating tao rin? Oo, mga ninuno, mga anak, mga apo ng pamilyang yon. Sila ang ngayoy gumagala tuwing bilog ang buwan. At ang pinuno nila, si Doña Felisa, ang huling lahi ng pamilya Magno, at Salvacion. Nanindig ang balahibo ni Felix nang marinig ang pangalan. Siya nga, siyang nakita kong babae sa malaking bahay eh.
May kakaiba sa kanyang tinig. Hindi ko maipaliwanag pero nakakapangilabot. Matagal na naming sinusubukang tapusin ang kanilang lahi. Ngunit hindi basta-basta. Ang kanilang dugo ay may sumpa. Hindi sila nasusugatan ng ordinaryong sandata. Kung ganun, paano sila matatalo? Paano sila mapapahinto? Kinuha ni Aling Rosa ang isang kahon mula sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang luma ngunit makinang na itak. May tansong talim at ang hawakan ay may ukit na mga simbolo. Ito ang tansong itak. Gawa ito mula sa sinaunang puthaw na sinabuyan ng dugo ng Birheng Kalabaw. Sa lahat ng sandata, ito lamang ang tunay na nakamamatay sa kanila. Felix, ikaw ang nakakita sa kanila ng harapan. Ikaw na ang magmamay-ari nito. Nang hawakan ni Felix ang itak, nakaramdam siya ng bigat. Hindi lamang pisikal, kundi bigat ng responsibilidad. Kung ganito kalaki ang kalaban, sigurado mo may magagawa ako? Parang wala talaga akong magagawa eh. Mga aswang yun, tapos ako, ordinaryong tao lang. Ngunit tinapik siya ni Kapitan Ernesto. Hindi ka nag-iisa, Felix. Ang buong baryo ay lalaban. Pero kailangan namin ng isang taong hindi alipin ng takot. Kaya narito ka. Sa loob-loob ni Felix, nagsimulang sumibol ang apoy ng tapang, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Kinagabihan, nagsama-sama ang mga kalalakihan at kabataan ng baryo. Ang ilan ay naghasa ng sibat at bolo. Ang iba na may naghalo ng langis na may bawang at dinikdik na dahon ng bayabas. Ang bawat sulok ng baryo ay nilagyan ng krus at asin. Ang mga kababaihan at batay pinalikas muna sa bahay ng kapitan, kung saan maraming kandila at dasalang pumoprotekta. Samantala, si Felix ay nakaupo sa gilid. Hawak-hawak ang tansong itak. Nilapitan siya ng isang binatang halos kaedad niya. Si Mario, nakilala bilang matapang na leader ng mga kabataan. Hindi ka taga rito. Felix, hindi mo kailangan gawin to. Umalis ka na lang bago mahuli ang lahat. Kung aalis ako, paano kayo? Wala na rin akong mukha na maipapakita sa sarili ko kung tatalikuran ko kayo ngayon. Ngumiti si Mario at tinapik ang kanyang balikat. Kung ganoon, sabay tayong lalaban. Habang naghahanda ang lahat, dumating si Aling Rosa dala ang isang malaking bote ng langis. Mga anak, tandaan ninyo, ang mga aswang ay mabilis at tuso. Huwag kayong magpapaloko sa kanilang anyo. Minsan, magpapakita sila bilang tao. Pero huwag ninyong pagkatiwalaan ang kanilang ngiti. Lumalim ang gabi. Ang buwan ay bilog na bilog. Nagliliyab na puti sa kalangitan. Tahimik ang baryo. Higit na tahimik kaysa karaniwan. Hanggang sa biglang narinig nila ang unang sigaw mula sa kakahuyan. Tumindig ang lahat. Bit-bit ang kanilang mga sandata. Si Felix, bagamat nanginginig, ay mahigpit ang kapit sa tansong itak. At mula sa dilim ng kakahuyan, nagsimulang lumitaw ang mga aninong gumagalaw. Mahahaba ang kuko, mapupula ang mata, at may mga pakpak na pumapalo sa hangin. Narito na sila! Nag-umpisa na ang laban ng liwanag at dilim. Sumabog ang katahimikan ng baryo sa unang pag-atake. Mula sa langit, bumagsak ang tatlong manananggal. Nanganganga, ang kanilang mahahabang dila ay parang latigo na kumakawit sa mga bubong. Kasabay nito, mula sa kagubatan, naglabasan ng mga sigbin at tiktik. Nagngangalit ang mga ngipin na tumatakbo na parang mga aninong mabibilis. Nanginginig ang lupa sa bigat ng kanilang pagdating. Mga lalaki, ipagtanggol ang liwasan. Huwag kayong tatakbo. Nagdatingan ang mga magsasaka. Hawak ang sibat na pinahira ng bawang. Ang iba na may mga dalang sulo. Ang apoy ay lumikha ng liwanag sa gitna ng ulan.
Isang manananggal ang lumusob kay Mario, ang anak ng kapitan. Tumalon siya at itinapon ang sibat. Tumama ito sa pakpak ng nilalang at isang nakakapangilabot na huni ang umalingaw-ngaw. Ngunit bago pa siya makaiwas, umabot ang mahabang dila ng halimaw at pumulupot sa kanyang leeg. Ama, tulungan niyo ako. Bitawan mo ang anak ko, hayop ka. Nang madikit ng apoy ang dila ng manananggal, napaso ito at umatras. Nakakawala si Mario, nanginginig ngunit buhay pa. Samantala, sumugod si Felix sa isa pang halimaw. Isang sigbin ang tumalon sa kanya. Handa nang warakin ang kanyang dibdib. Ngunit sa isang mabilis na pag-ikot, hinampas niya yon ng tansong itak. Tumagos ang talim sa katawan ng nilalang at agad itong bumagsak, parang abo na tinangay ng hangin. Napahinto ang mga aswang. Nagulat. Ang kanilang huni nag-iba. Hindi lang ito galit, kundi takot. Ang itak! Siya nga! Siya ang pinili! Ngunit lalo lamang nagliyab ang kanilang mga mata. Kung siya nga ang pinili, mas lalo nilang kailangang patayin siya. Sa kabilang bahagi ng baryo, dalawang magsasaka ang nilapitan ng mga tiktik. Sa isang iglap, pinunit ang kanilang mga dibdib at nilamon ang puso. Ang mga babae sa loob ng bahay ay nagsisisigaw. Pinipilit na isara ang mga bintana habang binabato ang mga bawang. Ngunit ang ibang halimaw ay nakapasok pa rin. Ang mga iyak ng batay bumalot sa paligid at ang sigawan ng mga tao ay parang kulog na hindi matapos-tapos. Mga ninuno, bigyan niyo po kami ng lakas. Nagsaboy si Aling Rosa ng pulbos na gawa sa dahon at abo, at ang hangin ay biglang umikot. Hinahampas ang mga aswang. Pansamantala itong nagbigay luwag sa mga tao. Ngunit alam niyang hindi ito tatagal. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Doña Felisa. Ang kanyang kataway unti-unting nagbabago. Ang balat niya ay nagdidilim. Ang mga matay nag-aapoy. At ang kanyang mga kamay ay humaba. Nagkaroon ng kuko na parang espada. Mga mangmang, lahat kayo'y akin. Wala kayong kawala. Diretso niyang tinungo si Felix. Tumigil ang ibang halimaw, parang nagbibigay daan sa kanilang pinuno. Nagharap sila sa gitna ng liwasan. Si Felix na may hawak na tansong itak at si Doña Felisa, ang pinuno ng mga aswang. Ngayon, matatapos na ang kasamaan mo. Hindi ako matatapos hanggat may takot sa puso ng mga tao. Mananatili akong buhay. Sa unang hampasan, nagningas ang kanilang mga sandata. Ang tansong itak ay kumislap na parang kidlat, habang ang mga uko ni Doña Felisa ay kumalabog sa lupa, lumilikha ng mga bitak. Tumalon siya, sinugod si Felix, ngunit mabilis siyang nakailag at hinampas ang pakpak nito. Tumilamsik ang dugo at umalingaw-ngaw ang hiyaw ng Donya. Ngunit hindi siya basta-basta. Sa isang iglap, hinagis niya si Felix sa lupa. Nagtalsikan ng mga putik at halos mabitawan niya ang tansong itak. Isa ka lang na batang walang muwang. Hindi mo ko kaya. Ngunit bago siya tuluyang mataga, biglang sumugod si Mario at Kapitan Ernesto. Sabay-sabay na itinarak ang kanilang mga sibat sa katawan ni Doña Felisa. Napasigaw siya, ngunit hindi pa rin bumabagsak. Hinampas ni Felix ang lupa, tumayo, at sa huling lakas ay itinaas ang tansong itak. Sumabog ang kaguluhan sa baryo. Ang kalangitan ay natakpan ng mga nagliliparang nilalang, mga manananggal na ang kalahati ng katawan ay may mahahabang kuko at malalapad na pakpak. Ang mga tiktik na parang higanting ibon na umiikot sa paligid, at mga balbal na naglalaway habang umaatungal. Ang mga kalalakihan ay sabay-sabay na sumigaw. Sabay-saboy ng asin at bawang sa hangin. Huwag kayong aatras! Itutok ang mga sibat! Sa unang paglusob,
Isang manananggal ang bumulusok pababa, ngunit sinalubong ito ni Mario. Tinaga niya gamit ang sibat na may bawang. Tumama sa hita ng halimaw at agad itong umalingaw-ngaw sa sakit. Kumikislot ang katawan. Bago pa ito muling makalipad, tumalon si Felix at itinarak ang tansong itak sa dibdib nito. Umusok ang sugat at bumagsak ang nilalang sa lupa. Nagliliyab ang katawan hanggang sa maging abo. Kaya natin to. Kaya natin sila. Basta magsama-sama lang tayo. Ngunit hindi lahat ay ganoon kadali. Mabilis ang mga halimaw. Isang magsasaka ang hinablot ng balbal at iwinasiwa sa ere. Bago siya ibinagsak ng malakas, pumutok ang ulo niya sa lupa. Sigawan at iyakan ang sumunod na maririnig. Felix, huwag mong hayaang panghinaan ng loob ang mga tao. Humugot ng lakas si Felix at mabilis na humarang sa isa pang manananggal na lilipad sana, patungo sa mga babae at bata. Pinilipit niya ang katawan noon, pinutol ang pakpak gamit ang tansong itak. Sa bawat tama, tila sumisigaw ang mismong hangin. Biglang lumitaw mula sa dilim si Doña Felisa. Nakaputi siya ng mahabang damit, ngunit ngayon ay punit-punit at nababalot ng dugo. Ang kanyang mga matay naglalagablab sa pula at ang kanyang bibig ay puno ng mahahabang pangil. Mga hangal, akala ninyo'y kaya ninyo akong labanan. Ako ang reyna ng mga nilalang sa gabi. Ang baryong ito ay akin at wala kayong magagawa. Sabay niyang inutusan ng kanyang mga alagad na huwag tigilan ng pag-atake. Sa isang iglap, 3 tiktik ang sumugod kay Kapitan Ernesto. Nakasangga siya ng sibat, ngunit isang matilim na kuko ang tumama sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit, ngunit bago pa siya mapuruhan, dumating si Felix at pinugutan ng ulo ang isa sa mga tiktik. Nagliyab ito at naglahong parang abo sa hangin. Mga kababayan, siya ang ating punteriya, si Doña Felisa. Siya ang dapat nating patumbahin. Nagsama-sama ang mga lalaki. Sabay-sabay na nagpaulan ng pana at sibat na mayroong kargang bawang. Tumama ang ilan sa mga pakpak at katawan ni Doña Felisa. Ngunit tila hindi sapat yun. Tumawa lamang siya. Isang halakhak na nakapagpapatigil ng tibok ng puso ng lahat. Mga laruan lamang kayo. Sa isang iglap, ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at nagpakawala ng malakas na hangin. Napaatras ang karamihan. Ang iba na may natumba. Ngunit si Felix ay nanatiling nakatayo. Mariing hawak ang tansong itak. Tumitig siya sa mga mata ni Doña Felisa. Hindi ka magtatagumpay. Hanggat may natitira sa amin, lalaban kami. Muling nagbanggaan ng mga tao at halimaw. Sa kaliwat kanan ay may mga sigawan, mga katawan na bumabagsak, at mga halimaw na nagiging abo sa tama ng bawang at tansong armas. Ngunit marami ring kababaryo ang napupuruhan. Ang baryo ay naging parang impyerno. Apoy, dugo, at abo ang bumalot sa paligid. Habang patuloy ang laban sa paligid, dahan-dahang humina ang mga tao. Ang ilan ay sugatan na, ang iba'y nawalan na ng buhay. Ngunit si Felix ay nanatiling nakatayo. Dumadaloy ang dugo sa kanyang braso, ngunit hindi siya natinag. Sa gitna ng liwasan, hinarap niya si Doña Felisa. Ang reyna ng aswang ay nakangisi. Ang mga matay nagliliyab na parang apoy. Ang mga pangil ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Isa ka lang na batang mangmang. Hindi mo ako mapapabagsak. Hindi ako mag-isa. Nandito ang mga tao sa baryo. At higit sa lahat, nandito ang mga ninuno nila na nagbuwis ng buhay laban sa agaya mo. Sumugod si Doña Felisa. Mabilis na parang hangin. Ang kanyang mga ukoy tila bakal na kayang pumutol ng bato. Umikot si Felix, iniwasan ang unang atake, at pinasadahan ng itak ang kanyang braso. Isang matinis na sigaw ang lumabas mula kay Doña Felisa. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat na dumaloy ang dugo ng reyna. Nasugatan siya! Kaya natin siya!
Nagliyab ang baryo sa sigawan ng mga tao. Muling nagkaroon ng pag-asa. Ngunit lalo lamang naggitngit si Doña Felisa. Walang mortal na makakapatay sa akin. Nagpakawala siya ng malakas na alon ng hangin. Itinapon si Felix sa pader ng isang bahay. Nabuwal siya. Halos mawala ng malay. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tinig. Isang bulong galing sa mismong tansong itak. Tumayo ka, Felix. Ikaw ang pinili. Ang dugo ng reyna ay mahina laban sa kapangyarihan ng mga ninuno. Tapusin mo siya. Nanginginig man, bumangon si Felix. Itinaas niya ang tansong itak na ngayoy kumikislap na tila ginto. Tumalon siya patungo kay Doña Felisa, sabay salubong ng kanilang mga sandata. Kuko laban sa tansong bakal. Nag-islapan ng apoy sa bawat salpukan. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng halimaw at ng tao sa buong paligid. Ngunit ang lahat ng matay nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Sa huling pag-atake, pinaikot ni Felix ang katawan. Inilagay ang lahat ng lakas at tapang at tinaga ang tansong itak sa dibdib ni Doña Felisa. Hindi! Hindi maaari! Dumagundong ang lupa. Ang katawan niya'y nagliyab. Unti-unting natunaw hanggang sa maging abo. Kasabay ng pagbagsak ng reyna ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang mga alagad. Ang mga manananggal at tiktik na lumilipad ay isa-isang nagliyab at nag-abong tila usok at tinangay ng hangin. Tumahimik ang baryo. Ang natitirang ingay ay ang paghingal ng mga tao at ang pag-iyak ng mga naulila. Dumapa si Felix sa lupa. Nanginginig ang mga kamay. Lumapit si Aling Rosa at Mario. Inalalayan siya. Tapos na! Felix! Tapos na! Nagawa mo, iho. Nailigtas mo ang lahat. Nailigtas mo ang buong baryo. Dahil sa mga narinig, panatag na binitawan ni Felix ang tansong itak. Wala ng kalaban. Wala ng pangamba. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Maaari na siyang magpahinga.